Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At yan nga po mga ka-review natin, eto nga po no, bahon ni Franz Castro, isinuwalat ni Paulo Duterte. Huwag magmalinis dahil madumi. Balat sibuyas, yan mga ka-review natin patungkol po riyan. Ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo. Mula po yan kay Robin Sweet News. Yan mga ka-review natin. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. I-subscribe nyo na po Robin Sweet News. Yan mga ka-review natin. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe, yan mga ka-review natin sa ating munting channel. Please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga ka-review natin, no? At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Talagang umiiwas nga po kaya itong si Congresswoman Franz Castro, Representative Franz Castro sa issue dito sa Extraordinary Fund. At eto ang kanyang ito po ang kanyang pautot, diversion mode po ni Franz Castro mga ka-review natin. Pakinggan po natin. Masyado kang balat sibuyas para sa isang public servant. Nagsalita na at binanatan ng anak ni dating Pangulong Duterte na si Representative Paulo Duterte, si Franz Castro. Iginiit nga ni Representative Paulo Duterte na mayroon naman tayong karapatan na magsampa ng kaso sa korte. Pero isa tayong public servant, hindi dapat tayo balat sibuyas. Dagdag pa nito, kung may sinabi ang dating Pangulo na nagbanta sa kanya, siguro ay dapat siyang lumabas ng malinis. Hindi yung nagtatago sa likod ng so-called right na ito. Basahin natin ang buong pahayag ni Representative Paulo Duterte. We all have the right to file a complaint against anyone in court, but public servants should not be onion-skinned and should not make use of this right as a tool to silence critics. The former president has received much harsher and humiliating criticisms in the past, but never filed a case against anyone. As public servants, we all are under scrutiny by the Filipino people. If the former president has said something that threatened her, then maybe she should come out clean. Di yung nagtatago tayo sa likod ng so-called right na ito. As a congressman myself, madami din akong alam sa makakaliwang mga party list representatives. Tigilan na lang natin ang kadramahan at pagpapamedya. Dagdag pa ni Attorney Trixie Cruz Angeles. Nag-file ng reklamong grave threats si Representative Franz Castro laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ang grave threats sa batas? A threat on another person with the infliction upon the person, honor or property of the latter or of his family of any wrong amounting to a crime. Ito ang sabi ni former President Rodrigo Duterte. Ang sabi ko sa kanya, magprangka ka na lang. Itong intelligence fund na ito gagamitin ko para sa utak ng Pilipino kasi ito ang target ko. Kayong mga komunistang nandyan sa Congress, pat kayong mga komunista dyan, prangkahin mo na yan si Franz. Ang una mong target sa intelligence fund mo, ikaw Franz, kayong mga komunista ang gusto kong sabihin mo na sa kanya. Notes: una, hindi inaddress ni former PRRD si Representative Castro, kundi ang anak niyang si VP Inday. Pangalawa, ang target na sinasabi ni former PRD ay ang mga komunista. Ang purpose ay utak ng mga Pilipino. 3. Nung ina-address si Franz sa last sentence, ito ay proposed statement na sinasuggest ni former PRD na sabihin ng anak niya. Marahil alam ng dating Pangulo ang lahat ng ito. So yan mga ka-review, dito nga umamin na nga po itong si Franz Castro na isa po siyang komunista. Yun mga ka-review, no? Kasi isipin nyo, hindi naman siya pinangalanan ni PRRD pero, di ba, parang siya talaga yung tinamaan dito sa ano, di ba mga ka-review natin, sa sinabi ni PRRD.
At ito pa mga ka-review natin, no? Baka ano lang to ni Franz Castro. Tama nga yung sabi, no? Baka drama lang po ito ni Franz Castro para maiba yung usapan patungkol po dito sa extraordinary fund, mga ka-review natin. Diba? Para hindi po sila maimbestigahan, no? Oh. Ano masasabi niyo diyan, mga ka-review natin? Pwede ba? Posible bang diversionary tactics ni Franz Castro para hindi sila medyo mabuko, no? Yung kanilang mga modus about dito sa extraordinary fund kung saan nila ginagamit. So ito nagsampa po ng kaso itong si Franz Castro, mga ka-review natin, sa ating dating Pangulong Duterte, no? Na ito nga talagang binatikos ng ating mga, 'di ba? Ating mga netizens, mga ka-review natin. Ito, pakinggan po natin. Hello everybody, hi from GDM. According to former President Rodrigo Roa Duterte, why did you humiliate and embarrass my daughter? Parang pinalabas ninyo yung confidential fund, ibigay para kurakutin. Parang ganun ang labas eh. Kaya alam nyo, etong ginawa nila, I'm sure ngayon marami nang nag-iisip, sana pala. Hinayaan na lang natin. Why? O tingnan ninyo, ha? This is a blessing in disguise. Yes. This is a very good twist for the country. Bakit? Eh di nalaman ngayon tuloy dahil nga dyan sa mga, di ba mga dahilan dyan kung bakit diniin nila ng diniin, naging zero pa ang confidential fund ng Department of Education and Office of the Vice President. Yun ang lahat ng ginawa nila. Plus yung media mileage pa, no? But look what happened. Oh, di lumabas yung tungkol sa concurrent resolution number 10 wherein wala palang liquidation na may mga resibo kundi certification lang mula sa mga kongresista. Ganon rin sa Senado kasi na-approve rin yun. Now, maliban dyan, challenge na sila ngayon ni former President Duterte na open the books. Okay? Pa-audit sa COA. Pati ang COA dapat magbukas rin ng libro. Yan. So, imagine since 2012, dahil ito'y na-propose ng 2011 by the former Senator Ping Lacson, effective ito ng 2012, ilang taon na. I mean, ilang taon na. Ang dami na siguro natin rin, no? What I mean is, kung sana na-layout lahat yung pondo, budget, tapos talagang na-allocate talaga equally and whatever, mataas na siguro yung sweldo ng mga nurses ngayon. Mataas na rin ang sweldo ng mga teachers. Nadagdagan na rin ang mga eskwelahan. No? Marami na sanang barko ang ating Coast Guard. O pati yung mga equipment nila talagang supposedly upgraded na dapat. Ay, nako, ayan lang naman pala ang pera. Okay, so now, this blessing in disguise, namulat ang tao ngayon, ang mga tao ngayon. So yan, mga ka-review natin, tama po yung sinasabi ni ma'am na blessing in disguise po ito. Kasi di ba, tingnan nyo, sa sobra nilang atat na siraan po ito yung si Vice President Sara Duterte, nakita po nila itong butas na confidential fund. Pero ito, mga ka-review natin, nabaliktad ngayon ang sitwasyon, no? Lahat po ng Pilipino ngayon hindi na nakatutok doon sa confidential fund ni VP Sara, mga ka-review natin, no? Bagkus ay nagpapasalamat pa po sila doon sa confidential fund ni VP Sara kasi dito po, no? Yung corruption pala is wala po talaga doon sa kung di nandito po sa sa House of Representatives, mga ka-review natin, at sa Senado. Itong extraordinary fund, nabaliktad po, imbis na kainisan, kagalitan po ng taong bayan itong si Vice President Sara Duterte, ito po ang kinainisan nila, natin lahat, no, mga ka-review natin, kasi nagbabayad din naman tayo ng tax, no? Itong mga congressman at mga senador, mga ka-review natin, walang resibo, na ipapakita sa taong bayan, kung di ang certification lang. Ano kayo ngayon? Nabaliktad po ang inyong gustong gawin kay VP Sara.
Ha? Bato kasi kayo na basto ng dumi kay BP Sara. Ha? Pero hindi nyo nakikita ang inyong mga sarili, no? Na madudungis naman pala. Di ba mga ka-review natin? Oo nga pala, no? Bakit ganun? Ganun lang pala kadali. Ganun pala kasarap na mabigyan ng ganung milyon-milyon na wala ka man lang accountability. And you're talking about transparency here. Anyway, this is a good twist. Abangan natin. It's getting to be exciting. Tingnan natin kung sino ang magsasalita dahil so far, tahimik talaga. Wala kang nakitang lumalabas. Yung mga dating maingay during the budget hearing, tingnan ninyo, wala. May nagsalita ba? Tungkol sa stand nila about it. Extraordinary expenses, classified funds, concurrent resolution number 10, wala. Sir, mga ka-review, tama po yung ma'am, no? Wala tayong naririnig dito sa kanila, no? Eto sila, yung Makabayan Black, di ba, mga ka-review natin? Sa Reza Hontiveros, wala tayong narinig, no? Samantala, sa bawat issue na pumuputok, mga ka-review, talagang may nasasabi po ito sila. Pero ngayon, kasi sila po ang pinuputokan dito, mga ka-review natin. Kaya hindi po nakakapagsalita itong ating mga magagaling na mga congressman at senador, mga ka-review natin. Ano po ang kanila ngayong pinagkakabisihan? Ha? Sinasakyan po nila. Kasi dati naman, hindi naman sila nagsasalita about sa West Philippine Sea, mga ka-review natin. Ngayon, sinasakyan nila ang West Philippine Sea. Pero ano po ang sabi? Bumabalik pa rin doon sa pundo, mga ka-review. Anong sabi? Ha? Eto po. Sabi po wala po kaming mga kagamitan na na magagandang kagamitan sa pandigma, no, mga ka-review, doon sa West Philippine Sea. Mga Coast Guard natin, kulang yung barko, no. Isipin nyo, 20 barko ng China laban sa 3 barko ng Pilipinas, di ba, mga ka-review natin? So yan, bumabalik pa rin sa kanila, sa ating mga politiko, mga ka-review, no. Kasi nga po, kwarta pa rin, pondo pa rin yung kailangan ng ating mga armed forces para makipaglaban doon sa West Philippine Sea. Babalik pa rin po sa extraordinary, kaya hindi po kayo makakalusot hanggat hindi nyo po sinasagot itong extraordinary funding nyo. Resolution number 10, mga ka-review, ni Senator Peng Lacson, dating senador, mga ka-review. Hanggat hindi po yan nasasagot, nako, pagpepestahan po kayo. At malamang sa susunod na eleksyon, goodbye na po kayo, mga ka-review natin, hanggat walang nagsasalita. Sa palagay niyo po, mga ka-review natin, ha? Alright, mga ka-review natin, ano man po yung reaksyon patungkol po dito sa balitang ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong reaksyon, komento or kritisismo patungkol po dito sa balita ito. At mga ka-review natin, huwag pong kalimutang i-subscribe si Robin Sweet News. Yan, mga ka-review. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. I-subscribe nyo na po, Robin Sweet News, mga ka-review natin. Alright, mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa mag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan, mga ka-review natin, palike and share rin po para mas marami pong mga kababayan natin sa ibang bansa ang makapanood ng makabuluhang balitang ito. Maraming salamat po.